Hi guys, problema ba kayo sa paggawa ng mga infographics, lalo na ng mga announcements na ipopost sa social media? Tara, may alam akong app na makakatulong sa inyo. Pero bago yan, intro muna tayo. Konti lang. So ayan guys, nandito tayo sa ating desktop, sa ating laptop, no? Punta lang tayo sa ating Google Chrome. Tapos punta tayo sa canva.com, pero dito na ako magbubukas sa aking bookmark kasi nakasave naman yan. Tapos punta tayo sa ating social medias. Since sa Facebook tayo magpo-post, yan, click lang natin. Tapos hanapin natin dyan kung saan yung Facebook post. Yan, kasi nakaset na yung ano niya, yung size para sa Facebook post. Kaya hindi na natin kailangan na i-resize pa yung ating Canva. So ayan, meron na tayong document. So ayan, nakikita niyong white. Tapos dito sa gilid, nandiyan yung iba't ibang mga designs na pwede nating pagpilian. So ayan, meron dyan. Nakaset na yan. Pag pinindot nyo yan, lalabas na yan dyan sa ating white paper. So search natin kung ano yung gagawin natin. So since school registration yung gagawin nating example ngayon, yun yung i-search natin. Tapos hanap tayo ng kung ano yung magustuhan natin na design. Ito, medyo okay rin to. Ito, maganda yung ano niya. Ito, okay din. Hanap tayo ng iba yung hindi masyadong maraming nakalagay. Ito medyo madaming nakalagay. Hanap tayong iba pa. Mas maganda kasi piliin natin guys yung simple lang para hindi siya masyadong ano sa mata ng nakakakita. So ito mas maganda to. Simple lang. Tapos kitang-kita agad kung ano yung gusto nating parating na announcement since gusto nga natin early registration. So palitan lang natin yan. Gawin nating early registration. Early registration. Ayan. Tapos yung date hanggang kailan natin gagawin yung early registration. So nakalagay naman yan sa memo, no? January hanggang sa February pwede natin gawin ang early registration. Palitan lang yun natin. 2025. Okay? So adjust lang naman natin to. Saan ba maganda to? Dito hindi masyadong kita, no? Taas na lang natin. Ayan. So, lagay muna natin yung pangalan ng school. So, ito yung pangalan ng school namin, Kidansalan Elementary School. Lakayan lang natin para makita. Masyadong maliit yung letters, no? Palitan natin ng mas malaki. Ito, heading tayo, heading. Kidansalan Elementary School. Okay. Kita natin tapos ipa-wide. Okay. Hindi siya masyadong kita na baba lang natin. Adjust lang muna natin. Mas maganda kung nasa green, no? Ito. Okay. Masyadong malayo sa isa't isa yung early registration. So, adjust lang natin yung spacing. Tapos natin konti yung date. Medyo maliit. Siguro, lakihan natin, no? Para makita naman ng ano. Huwag na lang siguro natin ilagay. So, lakihan natin kasi hindi makita yung ano, yung date. Ayan. Yan yung duration natin ng early registration. So, lagay lang natin dyan. Lakihan lang natin ng konti to.
Para kahit mag-scroll lang sila sa Facebook, mababasa nila. Readable pa rin siya para sa mga parents. Okay, so lalagyan na natin to ng mga logos at iba't pa pang mga kailangan. $2,000 later. So, ayan. Nalagyan na natin. Nandiyan na ang school logo natin. At ang logo ng aming division. Nandiyan na yung hashtag. Nalagyan na natin dyan yung requirements sa atin. O, yung R10. Early Registration 2025. At nilagyan ko na rin sa taas ng hashtag Kidansalan. ES Early Registration 2025. So, dito gusto kong lagyan din ng para sa district. So, dito, Kalilangan East Early Registration 2025. Yan ang lalagay natin hashtag. So pag pinost natin ito mamaya, ilalagay ko rin yan dun sa sa description ng post natin. 3 hashtags na yan. So yung pinaka-importante dyan yung hashtag R10 Early Registration 2025 kasi may memo kasi yan galing sa Region 10 at sa DepEd Bukidnon. Nakalagay talaga yan. So ito. I-change lang natin ng color yung ating name ng school. Yellow. Ayan, medyo masyadong yellow, no? Masyado namang maitim. Masyadong maliwanag naman. So, eto. Para kaparehas lang. Hindi nalalayo yung kulay. Pangit kasi sa mata pag magkakaiba na yung kulay ng nakikita sa post. So, ayan. Medyo okay na siguro to. Okay, ayan. So, download na natin to. Paano ba yan i-download? Pindutin lang yung share, tapos download. Tapos lakayan lang natin yung size. So, mga 2 lang siguro. Ayan, 2. Tapos download na natin. Pwedeng PNG, pwedeng JPEG yung natin. PNG na lang yung sa akin para hindi siya para maganda naman siya tingnan sa post. Ayan, download na. Tignan na nga natin. Palakihin lang natin. Okay, ito na ang ating final output. So, sana nagustuhan niyo ang ating tutorial ngayon. Ayan na, kitang-kita na. Sana ay nagustuhan niyo ang tutorials na nagawa ko sa inyo. Ngayon ay alam niyo na kung paano gumamit ng Canva at makakapag-post na rin kayo ng mga announcements at infographics lalong-lalo na sa social media. Dahil malaking tulong talaga ito para sa school. Lalong-lalo na sa mga students. Kung may gusto pa kayong gawin kong tutorials, comment nyo lang dyan sa comment section. At syempre, huwag nyo na rin kalimutan na i-like, mag-subscribe at i-share itong video natin para mas marami pang matulungan at mas lumawak pa ang natutulungan ng ating YouTube channel. At dyan na tayo nagtatapos sa episode na ito. Hanggang sa muli, paalam!